surface ay may power. Ano ba ibig sabihin ng power? Bakit may power? Ano ba ibig sabihin nun? When you say na may power ang isang lente, ano ibig sabihin nun? Pa? Ano po? Nag-refract? Yun. So, a lens power can affect the vergence of light. Dalawa lang naman ang vergence natin. Meron tayong divergence, tapos meron tayong convergence. So, pag dumaan ang ilaw at nabago ang vergence niya, then ibig sabihin, mayroong power ang lente. Now, take for example, ito, dito ang vergence ng ilaw dito ay 0. Upon the approach of the light, the vergence ng ilaw natin dito ay 0. Wala siyang vergence. Now, upon exit, ito na yung kanyang vergence. By the way, how do we represent yung 0 vergence? Kapag parallel light rays, 0 ang kanyang vergence. Now, ito naman yung vergence ng emerging light ray. Let's say, sabihin na lang natin, may vergence tayo dito na 2 or plus 2. Now, ibig sabihin, ano ang power ng lente? What is the power of this lens? Kapag ang approach ng ilaw ay 0 vergence, lumabas siya sa may lente, nagkaroon siya ng 2 diopter or 2 na vergence, ilan ngayon yung power ng lente? And that will be equal to plus 2 diopter. Plus 2 diopter. Now, ang sabi natin dito, may power yung lente. Bakit? Kasi kanina, wala naman siyang vergence. After passing through the lens, na-alter niya yung vergence. In fact, nagkaroon siya ng convergence. So this way, pag sinabi nating vergence ng approach ng ilaw ay 0, idagdag mo ngayon yung 2 diopter na lens power, ang emergent, ito na yon, ang emergent na vergence ay 2 diopter. So yung pagkuha po ng resultant divergence, simply add mo lang incident divergence plus yung lente, kung ano man yung effect ng vergence ng lente, equals to the resultant vergence. Now ito naman, by the way, dalawa ang vergence natin. Meron tayong divergence at saka convergence naman. Pag sinabi nating convergence plus ang sign on. Pag sinabi naman nating divergence, minus naman ang sign on. As such, pag sinabi natin kunyari, ito, yan, may vergence tayo rito na, let's say sabihin na natin, minus 3, yung vergence. Ano ngayon ang nangyari after sa may exit ng ilaw sa may lente? Nagkaroon ako ng parallel na vergence. Ibig sabihin, or na 0 vergence. Kasi parallel na yung ilaw natin. Now, again, how do we fill in the equation? Yung vergence ng ilaw natin dito ay minus 3. Ang resultant vergence ay 0. Ano kaya ang lens power? Plus 3. Okay. So, parang ganito lang yung guys, yung initial na vergence ay idagdag mo lang sa may power ng lente, makukuha mo naman ngayon yung resultant na vergence. Na-gets po ba yun? Basically, review na lang ito kasi I think dinaanan nyo naman ito sa theoretical optics. So, parang ganito naman. Take for example, ito naman. Yan. Tapos meron tayong, let's say sabihin na natin dito, meron tayong divergence. At nagkaroon tayo ng lakayan pa natin.
So, ang initial na divergence dito ay negative 2 kunyari. Tapos, yung resultant divergence naman natin dito ay naging negative 4. Sorry. Ano yung lens power natin dito? Ay, hindi na pala kasya. Ang lens power natin dito ay equal to minus 2. Minus 2. Bakit? Dinagdag ko yung initial divergence, minus 2. Dagdagan ko ng lens power na minus 2. Ang resultant niya ay minus 4 na divergence. So, lagi lang ganun. Pag sinabi nating divergence, or pag sinabi nating may power ang isang lente, ina-alter lang niya ang divergence ng ilaw. Hindi lahat ng lente may power. Take for example, ito. Pag dumaan yung lente natin dito, na parallel siya, at lumabas siya na parallel pa din, 0 ang divergence dito, o 0 yung divergence niya dyan. Nabago ba? Hindi. 0 pa rin naman ang divergence niya dyan. In other words, may power ba yung lente? Wala. Kasi hindi niya nabago yung divergence ng ilaw. So you say that a lens has a power kapag binabago niya ang divergence ng ilaw. Okay? Next, ganito ngayon. When we say power, ang ating unit for the power of the lens is diopter. Now, meron daw tayong sinasabi na diopter is inversely proportional with the focal length. Diopter is inversely proportional with the focal length. Di ba, sanay kayo sa ganito, yung D is equal to 1 over F. Now, ano yung D dito? D is the dioptric power, 1 over F. Yung F dyan is the focal length. Ano yung 1? Constant. Yun yung alam natin. Pero technically, hindi yan constant. Okay? Hindi yan constant. Why? Kasi yung 1 dyan is what? It represents the refractive index of the surrounding media. Yung 1 dyan, technically, represents the refractive index of the surrounding media. Now, ganito ngayon. Ang lente naman natin is normally surrounded by air. So, lumalabas, ito na lang yung ginagamit natin. D is equal to 1 over F, or, in our case, F, pag malaking F sa atin, dioptric power. So, yung capital F, dioptric power yan. So, sabi ko nga, sanay kayo sa D is equal to 1 over F. Yun. Since, ang ophthalmic lenses is surrounded by air, sinimplify na lang. 1 over F. Yung F na maliit, o yung F prime dyan, is what? The focal length. Yan yung focal length. By the way, huwag natin kalilimutan, diba, yung kung F ay millimeters, kung 100 naman ay F in cm, kung 40 naman ay F in inches. Lagi naman lang din ganyan. Okay? So, yun po yun. Dioptric power, lumalabas sa 1 meter, meron tayong 1 diopter. Sa 1 meter na focal length, meron tayong 1 diopter. Okay? So, diopter is the unit for the power of the lens. Now, let's specify ngayon yung mga power ng lente. Ito, napag-usapan na rin natin to before. Ayun, tama-tama, dumating ka na. Ikaw lang inaantay namin eh. So, ganito ngayon. Pag sinabi natin nominal power, promise, sabihin mo sa kanila, nagagalit ako kanina pa. Dumating ka lang, di na ako nagagalit. Buti dumating ka. Kanina ka pa ako galit na galit sa kanila eh. Pag sinabi natin nominal power, ano ba yung nominal power? Simple lang, F1 plus F2. Pag sinabi natin F1, ano yun? Front surface power. So, front surface power. Ano yung F2? Back surface power. Yan. So, back surface power, F2.
F1 is the front surface power. So in other words, ang nominal power ay add mo lang front and back surface power. As such, for example, meron tayo rito. Meron tayo ganito, plus 3 sa harap at may minus, let's say minus 1 sa likod. So ang power ng lente ngayon natin dito, yung nominal power of the lens ay plus 2 diopter. So ganun lang kadagbalis yung nominal power. Add mo lang yung front surface and back surface power. Now, normally ang ating lente ay yung sinasabi nating bent lens. In other words, yung harapan natin ay plus or convex. Ito yun. At yung likuran naman natin ay concave. Yun. So, ganito ngayon. Pag sinabi nating surface power, meron tayong formula for surface power. May formula tayo for surface power. N minus 1 over R. N minus 1 over R. Ano yung N? Refractive index of the material. R will be the radius. Now, surface power, yan. E ano ba yung F1? Surface power ng front. Ano ba yung F2? Again, surface power ng back. So, lumalabas, pwede ko palang pahabain yung formula ng nominal power. Kung ang binigay ay radius lamang at saka refractive index, ito yung gagamitin ko. N minus 1 over R. Siyempre, radius ng front surface. N minus 1 over R2, radius naman yan ng back surface. So, ito na yung N minus 1 over R plus N minus 1 over R2. Ano yan? Galing din yan. Diyan yan sa F1 plus F2. Ginawa mo lang, in-expand mo lang yung formula kasi ito yung formula naman ng surface power. So, yan ang tawag nila dyan noong araw ay Lensmaker's equation. Bakit tinawag na Lensmaker's equation? Kaya yan tinawag na Lensmaker's equation kasi noong araw, kapag gumagawa ng lente, wala pang grado ang front. Wala pa rin grado ang back surface. Ang nangyayari na lamang, nagkakalculate pa kung ano yung dapat maging radius ng likod at radius ng back. So, para mo makuha yung F1 at saka F2. Yun. Ang gumagamit talaga niyan, yung mga optician noong araw. Bago sila gumawa ng lente, medyo compute na yun. So, again, ang tawag natin dyan ay nominal power. Simple lang, F1 plus F2 lamang. Okay, so next, ngayon. Pag sinabi nating nominal power, again, i-add lang natin. So, take for example, ito. Meron daw tayong lente rito. Itong lente na to ay may F1 sa harap na plus 5 at may F2 sa likod na minus 1. Ano ang nominal power nito? Plus 4. So, yun na yun. Plus 4 yung kanyang nominal power. Okay? By the way, itong lente na to, may sinabi siya rito, ang lente na to, ang sabi niya dyan ay thin lens. Manipis na lente. Manipis na yung kanyang lente. Now, ganito ngayon. Meron naman tayong sinasabi rito na thick lens. Dito naman, ang F1 natin ay plus 9. Ang F2 natin ay minus 5. Ano ngayon ang nominal power nito? Plus 4. Plus 4. So, pansinin lang natin, binago ba natin yung formula ng nominal power? No. Hindi. Ganun pa rin. You will use the same formula for the nominal power, whether thick lens or thin lens. Mapa-thin lens, mapa-thick lens, ang nominal power will be the same. Hindi yan mababago. So, yun lang. Next, ganito ngayon. Ano ba ibig sabihin ng thin lens? Pag sinabi nating thin lens,
ang power nito ay 4 millimeters and below. 4 millimeters and below. Kasama ang form of stainless. Kapal, center thickness. Center thickness. Thick lens greater than 4 mm. Greater than 4 mm. Thick lens. Ayan. This is considered both concave and convex. Apo. Pwede rin ganyan. Hindi ka niloloko. Pwede rin. Basta ang kailangan, center thickness. Yung thickness na pinag-usapan natin dito is the center thickness. Ganito ngayon. Tingnan ngayon natin ang thin lens natin. Hindi na pag-gawin sa isang ano. Gusto ko yan eh. Ana. So guys, pag tinignan kayo natin ang thin lens, dahil manipis naman yung lente, tignan natin. Ito ang front na focal length. Or bago tayo sa focal length, meron na tayong principal focus sa harap. So technically, this is our F1 or principal focus 1. Ito naman yung F prime natin or principal focus number 2. Now, ganito ngayon. Pag sinabi nating focal length, papansinin lang natin sa isang manipis na lente, sa isang thin lens, ang focal length sa harap at focal length sa likod ay magkapantay. Ito 25 cm at 25 cm. In other words, kapag naglagay tayo ng formula D is equal to 1 over F, as D is, F is equal to 1 over F, o yung D is equal to 1 over F na din. Ano yung F o focal length na gagamitin mo? 25. So, technically, 100 over 25. Dito, 100. Teka nga, linisin lang natin. F is equal to 100 over 25. F is equal to 100 over 25. Mababago ba yung sagot? Hindi. 4 diopter, 4 diopter. By the way, do not be confused dito. Negative yung focal length dito. Why? Kasi, dahil all measurements to the left side of the lens are, or linear measurements to the left side of the lens are negative. All linear measurements to the right of the lens are positive. Pero for computation's sake, pwede mo nang i-disregard muna yung focal length. Since yung sign ng focal length, since alam naman natin na convex yung lente natin. Now dito lumalabas ang power ng lente ay 4 diopter. Okay? So, yun din naman yung parehas lang din naman. Now, tingnan natin ngayon yung thick lens. Ang thick lens, eto na ngayon. Okay, eto na ngayon. Now, for a thick lens, saan ba nagsisimula ang power ng thick lens? O, paano ba natin nakuha yung power ng thick lens? May principal focus tayo dito. May principal focus din naman tayo dito. Now, may focal length tayo dito sa harap. May focal length din naman sa likod. Now, ganito ngayon. Pantay ba yung focal length sa harap at likod? Hindi. Okay. Now, in the first place, linawin muna natin. Ano ba ibig sabihin ng focal length? Where do we measure the focal length? Paano tayo nag-measure ng focal length? Ganito na lang muna. Alam na natin na ito ay principal focus. Now, pag sinabi nating principal focus, nasa harapan siya, itong particular na principal focus na ito. Now,
paano mo o saan natin kinukuha yung measurement ng focal length. Makikita naman natin dito, oh. Yan. Technically, saan siya nagsisimula o saan siya nag-end? Ito, ano yung pagitan niya? Dito siya. Yan. Yan. Yung point na yan. May tawag tayo sa point na ito. Anong tawag natin sa point na ito? Vertex. Vertex ang tawag natin dyan. Okay. So, in other words, meron tayong dalawang vertex. Meron tayong vertex sa harap at meron tayong vertex sa likod. May vertex tayo sa harap at may vertex tayo sa likod. Ano ba yung vertex? Pag sinabi nating vertex, that is the intersection of the surface. Ito yung surface natin. With what? Ito, itong linya na to, imaginary line to supposedly. Ano itong linya na ito? This is our optical axis or principal axis. So the vertex is the intersection of the surface with the optical axis or principal axis. Kung saan dumadaloy or kung saan dumadaan ang optical axis sa may surface ng lens, nandiyan yung ating vertices. Now, dalawa ang vertices natin. Meron tayong para sa harapan na surface. So, ang tawag natin dyan ay front vertex. So siya ay front. Ito naman ay back na vertex. Kasi para sa may back na surface. Now, para saan daw o ano daw yung front na focal length? Ito naman yun. So, yung distance from the front vertex up to the corresponding focal length corresponding principal focus, yan yung parang may tumalo sa iyo, yan yung ating, by the way, mayroong pinapasa attendance, ito ngayon yung ating focal length sa may harapan. So, in other words, ang tawag natin dito, front vertex focal length. So, pag sinabi mong front vertex focal length, simula yun sa front vertex up to the front focal point or the front principal focus. Ito naman, galing siya sa may back vertex, papunta siya sa may back principal focus o yung F prime naman. Okay. By the way, dagdag kaalaman lang naman din ito. Ano ba yung dalawang distance between the two vertices? Distance between the two vertices is what we call as hindi. Ito lang. Center thickness. The distance between the two vertices is what we call as the center thickness. By the way, ang vertex po, kung minsan ang tawag dyan ay pole. Vertex, minsan ang tawag dyan ay pole. So, meron tayong vertex sa front, or meron tayong pole sa harapan or sa front. May vertex tayo sa likod or may pole din tayo sa may likod. So, the difference between the two polar or polar points is what we call as the center thickness. Now, kung ang vertex ay tinatawag na pole, pwede mo rin sabihin na ang center thickness naman ay sinasabi mo polar thickness. So, the gap between the two polar points, yung front na pole, back na pole, minsan ang tawag mo dyan ay polar thickness. So, kung gusto mo ng, kung gusto mo ng yabang-yabang ng konti, tipo, uy, ganda ng salamin mo, ang nipis ng polar thickness. Para kasi, ikaw na polar thickness.
Okay, ganito ngayon. Balikan natin ngayon ito. So, by the way, kung ang polar thickness, kung ang center thickness ay polar thickness, ano naman ang edge thickness? Ito naman yun, edge thickness. Ano naman ang edge thickness kung kung gusto mong magyabang? Strap. Edge thickness or, hindi nakikita. Strap. So, ganito ngayon guys. Di ba, sabi na natin kanina, dioptric power is equal to F1 is equal to 1 over F. Gamitin ngayon natin yung dalawang yun. Ito ngayon yung focal length sa harap. Pag ginamit ngayon natin yung formula natin, ano makukuha nating power? Yan yung makukuha nating power. Plus 4.115. So, 24.3 cm. 100 divided by 24.3. Ito yung makukuha mong grado. Plus 4.115. Gamitin naman natin yung focal length sa likod. Ito naman, 22.8. So, pag ginamit naman natin ito naman yung makukuha nating power. 4.386. Now, may tawag tayo sa power na yan. Ang tawag natin dyan ay front vertex power. Ito yun. At meron naman tayong back vertex power. Ito naman yun. Okay. So, yun. So, lumalabas, iba ang power ng front vertex sa may back vertex. So, lalabas, meron na pala tayong tatlong power ng lente. Number 1, nominal power. Pangalawa, meron tayong front vertex power. Pangatlo, meron tayong back vertex power. All of those, ang unit na ginagamit ay diopter. Ganito ngayon. Lumalabas, ano ba yung front vertex power? Pag sinabi nating front vertex power, it is that power of the lens based on the front focal length or the front vertex focal length. Pag sinabi mo namang front vertex o back vertex power, it is based on what? It is based on the back vertex focal length. Ito yun, no? Yung back vertex focal length. Now, sa isang makapal na lente, hindi pantay ang focal length sa harap at focal length sa likod. Kamukha nito, hindi sila pantay. Kung hindi sila pantay, lumalabas, hindi pala pantay o hindi the same ang front vertex power at back vertex power ng makapal na lente. Which brings us to the idea, bakit ba tayo merong front vertex at saka bakit ba tayo may back vertex? Guys, kapag nag-hand neutralization kayo, ano ang instruction sa atin kapag tayo'y mag-hand neutralization? Let's say this is our unknown lens. Kukuha ka ngayon ng trial lens. Saan ko ipapatong yung trial lens? Sa harap. So, parang ganito nangyayari. If we are doing hand neutralization, pinapatong natin yung lente natin sa may harap. Technically, kapag nag-hand neutralization tayo, ang grado na nakukuha natin ay what? The front vertex power. Kapag tayo ay nagpo-perform ng hand neutralization, ang nakukuha nating grado ay the front vertex power. So, yung front vertex power, nakukuha natin by performing hand neutralization. Kaya, ngayon, ang nangyayari, pinapatong natin yung lente, yung trial lens sa may harap. Hand neutralization power yun. Conversely, kapag naman back vertex,
Yun, lens meter naman. Now, pag-usapan natin yung kapag usapan natin ngayon yung ating principle ng ating lens meter. So, sa lens meter natin, we have something like this. Yung ating lente. Truly ba? Hindi ako naniniwala eh. Ay, din ka talaga. Remember? Ay, kamatay. Hindi lang lahat. Yan. May ba? Okay lang. At least baka siya na-up. Fine. Timid yung sa finals yan. Ayun, finals na yan. So, talagang ingat talaga tayo. Ganun. Ay, madidinig sa conversation. Guys, ganito yung nangyayari sa lens meter natin. Sa lens meter natin, meron tayong, anong tawag natin dito? Di ba meron tayong lens stop? Ito yung lens stop natin. Lens stop. Ito yung lens stop. And then, meron tayong power wheel. May power wheel tayo. Now, sa loob ng lens meter natin, meron tayong dyang illuminated target. Illuminated target. Now, syempre, pag nag-illuminated target, it will give off light. Now, papalabas yung ilaw dito, technically, papalabas yan. Okay? Palabas siya. Now, anong mangyayari ngayon dito? Kapag labas ng ilaw, they are parallel. They are parallel. In other words, dun sa may, dun sa may eyepiece nyo, yung eyepiece telescope nyo, ang tinatanggap lang nun, parallel light rays. Nakafocus yung telescope ng inyong eyepiece sa may distance or infinity. Doon yung nakafocus. Kaya dapat, ang lumalabas lang na ilaw dito ay parallel lamang lagi. Now, ganito ngayon. Kapag ang ating power wheel ay nasa plano, let's say plano, ito ang condition. Ito yung scenario. Ang ating Myers o ang ating illuminated target ay exactly at where? At the principal focus ng ating ilaw, ng ating lente. Now, meron tayong lente dito sa loob. Ang tawag natin dito ay field fixed lens. Okay, field fixed lens ang tawag natin dyan. Now, yung grado niyan, depende na yun sa grado ng lens meter mo. Kung ano man yung highest power, more or less, kung ano yung highest power ng lens meter mo, more or less, yan na yung grado ng field fixed lens mo. Kung ang lens meter mo hanggang plus 20, di hanggang plus 20 yung field fixed. Kung ang lens meter mo hanggang 25, ang power ng field fixed lens mo ay 25 or plus 25 diopter. Now, anyway, ganito ngayon. Nasa plano yung ating
ito, power wheel natin nasa plano. Now, the moment we rotate our power wheel, ni-rotate natin on whatever direction, anong mangyayari sa loob? Sa loob, ang nangyayari, gumagalaw itong ating illuminated target. It could either go away from the field fixed lens or towards or nearer to the field fixed lens. Ganun yung mangyayari sa kanya. Now, ito, pag ganitong nasa plano lang siya, wala namang lente dito, wala tayong nakikitang lente ngayon, okay? Ano nangyayari? Eksakto yung ating illuminated target doon sa may principal focus ng ating field fixed lens. Ano ngayon ang lalabas na ilaw? Parallel. Now, ano makikita ngayon natin sa eyepiece? Malinaw. Now, walang lente tayong ilagay. Walang lente na kalagay. Inikot natin ang power wheel away from plano. Away from plano. Now, what will happen? This time, gagalaw ngayon ito. Gagalaw siya. Ano ngayon ang mangyayari? Lalabo. Why? Kasi lumayo yung ating illuminated target from where? From the principal focus. So lumalayo ngayon siya. Walang ibang lilinaw ito, walang ibang position ito lilinaw kung hindi dyan lamang. Kung ito ay lumayo ng pagganyan or kung ito ay lumapit din naman, ano mangyayari? Parehas yan malabo. Iisang point lamang yan magiging malinaw. Dito lamang siya malinaw. And in this case, nasaan ang ating power wheel? Nasa plano. Okay? Now, ganito ngayon ang gagawin natin. Ang gawin ngayon natin, lagyan na natin ng lente. Ilagay na ngayon natin yung lens natin. Anong condition? The power wheel is at plano. Ang power wheel ay at nasa plano. Now, naglagay tayo ng lens ngayon. Now, ano naman ang mangyayari ngayon? Ang mangyayari naman ngayon ay ma-alter ang ano? Hindi power. Vergence. Tama. Ma-alter ngayon ang vergence. So dito, hindi na yan ganyan. Hindi na yan ngayon ang principal focus. So ano mangyayari dyan? It will be something like this. So, parang ganyan na ngayon ang mangyayari sa kanya. Na-alter ang vergence. In other words, nawala na ngayon ang principal focus natin. Itong principal focus, wala na ngayon siya dito. So, ngayon, ano mangyayari? Nasa plano yung ating power wheel. So, kung nasa plano ang ating power wheel, malabo na naman. So, anong gagawin natin? We need to rotate our power wheel hanggang ano? Hanggang luminaw. Now, rotate ngayon natin. Bakit natin rotate yung power wheel? Kasi, ang gusto natin ay ano? Madala yung maibalik natin yung illuminated target natin where? Dito sa ating principal focus. So, anong gagawin? Rotate the power wheel. O, rotate na ngayon natin. Rotate the power wheel. Ito na ngayon ang nangyari sa loob. Di ba pag sa loob, iisipin mo ba, ay, ilalapit ko sa may focus. Pag niro-rotate mo yung power wheel, ito nga lang nangyayari. Lumalayo, 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 lumalayo. Ano makikita mo ngayon sa eyepiece? Lalong lumalabo. So, anong gagawin mo? I-reverse mo yung rotation mo ng power wheel. So, reverse the rotation. So, dito naman, nung ni-reverse natin, lumalapit, 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 lumalapit. Ano naman nangyayari? Ano naman ang nangyayari? O ano naman ang clue mo na, ay, lumalapit ako? Lumilinaw.
lumilinaw. So, lumilinaw. Malinaw na. Anong gagawin mo? Hinto ka na ng rotate. Diba? Nahanap mo na yung location ng iyong tamang location ng iyong principal focus. Nahanap mo na. So, hihinto ka na ngayon. Stop mo na. And then, anong gagawin mo ngayon? Babasa ka na lang ngayon kung ano mang reading ang nakita mo dito. Kung +2, +3, and so on and so forth. So, ito ang principle ng lens meter. Sa lens meter, binabago mo lang yung binabago mo lang yung position ng illuminated target. With respect to what? With respect to the position of the principal focus. Now, principal focus ng Ng harap or ng likod? Ng likod. In other words, sa lens meter, sa lens meter, anong power ng lens ang kinukuha natin? Front vertex or back vertex? Correct. Back vertex. Power. Back vertex power ang nakukuha natin sa may lens meter. Kasi yung focal length sa likod ang kinukuha natin. By the way, yung ating lens meter, nakakalibrate ito, yung turning niya, nakakalibrate into a certain diopter. So, ang nangyayari na lang, for every turning niya, merong specific na diopter equivalent yun. Kaya nakukuha din naman niya yung tamang grado. Okay? So, yun yung lens meter. Yun yung principle ng lens meter. So, ganito ngayon. Kung balikan natin to, lumalabas, ang back vertex naman ay lenso. O, tignan kayo natin ang grado ng hand neutralization for this lens. For this lens, ang grado ng hand neutralization ay 4.11. For this lens naman, ang grado ng lenso ay 4.386. Kaya naman, di ba, kunyari nagpa-quiz sa atin or nagpa-exam sa atin si teacher, binigyan kayo ng sabihin lang natin, 3 lente bawat isa sa inyo para i-hand neutra yan. Anong gagawin? I-hand neutra nyo, tag-isa kayo, ilan kayo? Sabihin natin, 40 kayo, 120 lenses, ilang section kayo. O, ang gagawin ba ng teacher nyo? Yung gawa mo, i-hand neutra ko sa isa? Diba hindi? Loko ba ako? Hindi ko gagawin yun. Paano ko checkan yun? Checkan ko yan, making use of what? Lenso ko yan. So, hindi ako magtsatsaga na mag-hand neutra. So, pero, anong mangyayari? Nagbibigay si teacher ng allowance. Why? Kasi technically speaking, or strictly speaking, magkaiba ang hand neutralization power sa may lens meter power. Hindi talaga yan parehas. In this case, ilan ang difference nila? Almost 25 diopter or 25 diopter ang difference nila. So, meron tayong allowance o meron tayong leeway sa pag-check ng ating hand neutralization power. Okay? Pero syempre, kapag nagpa-lens meter naman, more or less, ina-expect natin na parehas tayo ng makukuha. Okay? So, kaya laging may ganun. Laging merong konting leeway or allowance. Now, ano yun? Magkaiba yung? Magkaiba yung power talaga ng hand neutra at saka ng lens meter. As such, there is parang sinasabi nating leeway or tawag dyan, may allowance tayong binibigay whenever we check yung dalawa na yun.
hindi natin sinasabi na exactly the same ang hand neutralization power at saka ang lens meter power. Okay? Now, nominal power, F1 plus F2. Simpleng formula. O, dito tayo sa fun part. Front vertex power na formula. Ayan. O, front vertex to, guys. Okay? Now, yung sa front vertex, meron kayong makikita dyan. By the way, nasa canvas to ha, kung sakaling kailangan nyo lang yung notes. Nasa canvas po yan. So, meron tayong sinasabing exact formula. Tapos meron tayong sinasabing approximate formula. Pag sinabi natin, kasi yung manner ng pagko-compute, pwede akong gumamit ng exact formula, pwede akong gumamit ng approximate formula. Now, yun nga lang, for our consumption, ang exact formula kasi sa totoo lang is for contact lens, CL, contact lens. Kasi mas precise yung gusto nila. Pero for approximate formula for ophthalmic lenses, in other words, ito yung gagamitin natin, ophthalmic lens. Okay? Yan, yung approximate formula ang gagamitin natin. Okay. Now, sa una, the formula may be parang tawag dyan, parang may be confusing or intimidating to memorize. Pero simple lang naman eh. Ito yung formula. Tignan nyo guys ha. F1 plus F2. Ano ito? Nominal power lang yan. O, dagdagan mo lang ng plus CT over N. Oh, F1 plus F2 plus CT over N. Hanggang doon ka lang muna. F1 plus F2 plus CT over N. Ulitin mo pa. F1 plus F2 plus CT over N. Hanggang doon ka lang. Pag na-memorize mo na yon, next step ka na. Ano yung next step? O, ganito naman. Yung dulo, tingnan lang natin guys. Para kanino to? Front vertex power. Ano ang initial ng front vertex power? F1 plus F2 plus CT over N. Punta tayo sa back vertex power. Ano ang initial niya? Parehas din. F1 plus F2 plus CT over N. So ito muna yung basic ang naintindihin mo. Ang vertex power formula, F1 plus F2 plus CT over N. Isa pa, F1 plus F2 plus CT over N. Last na lang, F1 plus F2 plus CT over N. Ganda na. Next, eto na ngayon. Madali na lang yung dulo. Ang dulo ay ini-square mo. Ini-square mo yung dulo. Pero ito yung way ko ng pag-memorize. Ganito na ngayon. Ang pag-memorize ko ngayon ay, tignan mo na lang, opposite yung dulo. Sino yung dulo rito? F1 square. Sino yung ni-square ko? Yung F1. So parang ganito ngayon yung dulo. Kapag back, ang dulo, front. Ayun o, kapag back, ano ang dulo? Front. Yun ang i-square mo. Opposite na lang. Ano ang front vertex power? Huwag ka munang tignan. F1 plus F2 plus CT over N. Anong dulo kapag front? F2 squared. O, diba? Parehas na parehas lamang. Okay? So, kapag back, F1 squared ang dulo. Kapag front, F2 squared ang dulo. Gets po? Ayun. So, mabilis lang naman. Ganito ngayon guys, meron ngayon tayong dapat intindihin dito. CT over N. Now, ano nga yung center thickness? Polar thickness.
Tandaan, ang center thickness should be in meter. Meter. Okay? Ang center thickness ay in meter. So in other words, para lang hindi na tayo mahirapan, pwede mo na idagdag sa notes mo, CT, Si Max at yung alarm naman. ay sorry, hindi CT, tama, CT. CT, ay, Yung base mo. wala. Ang lakas nila. Crispy. Crispy. CT, divide mo by 1,000. Kung gusto mo ng CT millimeters. CT, divide mo by 100. Kung gusto mo ng cm. CT, divide mo by 40. Kung gusto mo ng tawag dyan, inches. Ako nasa inches pala. Sorry. Hindi kung gusto. Kung i-convert mo ng meter. Kapag ang CT ay nasa millimeter, kapag ang CT ay nasa cm, kapag ang CT ay nasa inches, ito yung conversion to meters. Lahat yan, ang result niyan ay meters na. So, kung kunyari, binigyan ka ng 6 millimeters, the CT, edi i-divide mo na lang yan. 6 divided by 1,000, makukuha mo 0.006 meter na. So, conversion ng 2 meters to. So, yun ha. Ito na ngayon tayo. A certain lens has a plus 5 diopter. Ano yung plus 5 diopter front? So, F1 natin yan. And a minus diopter back, F2 natin yun. So, all you need to do is to fill in na lang yung mga variables. And a center thickness of 4 mm. So, paano mo i-convert yung 4 mm sa meter? Divide mo ng 1,000 yan. So, 4 divide mo by 1,000, 0.004 meter na yun. So, ito, yan. For ito, 0.004 meter. Ang refractive index ay 1.5. Anong sabi? What is the approximate back vertex power? Ano daw ang approximate back? Pag sinabing approximate back vertex, ibig sabihin, gagamitin mo yung approximate formula. Approximate formula. Ano nga yung approximate formula ng back? F1 plus F2 plus CT over N multiply. Kung back ito, ano yung dulo? F1. Okay. F1 squared ha, ini square po ha. Squared. So, lalabas parang ganito siya. Yan. Ang gagawin ko, magbibigay na lang ako siguro ng practice quiz sa hindi yung recorded, sa online, sa Canvas, sa Gundan. Kasi next week po may quiz po kayo. Hindi, online yung practice. Tapos yung quiz on-site. Sir, bawal mag-calculate. Pwede na po kayo mag-calculate. Pero, bumili kayo ng calcu huwag yung app. Saika. Ngayon pwede. Saika, pwede na gumamit ng calculator. Natawag na sa phone. Saika. Next week. Next Saturday. Bumili ka na. So, tatlo ang power na meron. Nominal, front vertex power, at saka back vertex power. Dali, meron pala akong additional pa palang nakalimutan. Kanina lang, nasabi lang natin na ang nominal ay approximate power. Bakit tinawag na approximate power? Kasi kaya ito tinatawag na approximate power dahil
Dito sa nominal power, ang ginamit lang natin F1 plus F2 lang. Sa totoo lang, pag sinabi nating power of the lens, affected or mayroong tatlong factors that will influence the power of the lens. What are those? Meron tayong the front and the back surface power, that's number 1, or the surface power of the lenses, the center thickness of the lens, and the refractive index of the lens. So these factors affect the power of the lens. The surface powers of the lens, the center thickness of the lens, mind you, meron paki ang center thickness sa grado ng lente. Pangalawa, the refractive index of the lens. Now, going back to your module po, sa ating module, meron ay di yan. Ano ba yun? Yun. Hindi ito. So guys, tignan nyo rin ang canvas nyo kasi may mga, ayan. Opo, nakapublish din po ito. So tignan nyo na lang din yung sa canvas nyo. Yan yung mga notes nyo na lang din. O yan, front vertex, back vertex. Yan, nandiyan naman na yan, kompleto naman na din yan. Mas ayaw ko doon sa bato kasi dito. Sir, ba't dalawa yung Ewan ko ba?